Nagpaliwanag agad si Congressman Erwin Tulfo ng AXIS Party List na kung bakit hindi siya pumirma sa 215 na congressman at may humabol pa sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Baka daw magiging senator judge siya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Noon pa man alam na natin na si Erwin Tulfo ay maka-Marcos talaga. Katunayan, sa kanyang privilege speech sa Kongreso, tinira niya si Vice President Sara Duterte. Of attention away from the mounting evidence of fund misuse under the Office of the Vice President and the Department of Education. Mr. Speaker, the allegation of financial irregularities involving the OBP and the DepEd are serious and demand answers. Ito ang kanyang pahayag. Representative Erwin Tulfo, AXIS Party List 6 February 2025. Deputy Majority Leader Erwin Tulfo, sumataas pa yung ranggo niya. Press statement. On not signing the impeachment complaint against VP Sara Duterte, I did not affix my signature to the impeachment complaint files against Vice President Sara Duterte to ensure that my judgment remains impartial should I become a senator judge. Mga kababayan, paano siya maging fair? Meron na siya judgments. Doon pa lang si privilege speech, tinitiran niya si Vice Presidente. Kung talagang magiging fair ka, dapat hindi ka nagsasalita, lalo na sa privilege speech pa. Mga kababayan, so ang laki talaga yung kanya expectation na mananalo siya kasi lagi siya number 1 sa survey. So nasa inyo na po mga kababayan. Nililihis nilang issue. Ang totoong issue yung BICAM report na mga blanco doon sa mga items na nagsalita na ang Supreme Court. Pinapaliwanag na sa Malacanang ang BICAM report na blanco. Top contender in the upcoming senatorial election, I may be among the new senators tasked with judging the said impeachment complaint when the time comes. I will meticulously examine, uusahin niyo daw mabuti. So may judgment ka na nga sa privilege speech niya. Piece of evidence presented before the body. Dagdag pa niya, nevertheless, amid these circumstances, I remain steadfast in advancing my advocacy to improve the lives of Filipino by continuously pushing for politics and programs that promote better healthcare. Paano mo ipopromote ang healthcare kung ang budget ng healthcare, yung PhilHealth, siniro budget nyo? Ang justice ng Supreme Court na mismo na ang PhilHealth ay bangkarote na. Paano mo isusulong ang healthcare ng mga Pilipino kung ang pera ay napunta na sa ayuda dahil mag-eleksyon na?